So ayun guys, I'm back na. El Gapi. Ngayong araw na ito is tuturo ko kung paano mag-breed ng gapi. At ituturo ko sa inyo kung ano yung way ko or ano yung ginagawa ko sa pag-breed ng gapi. At meron tayong 6 na way or rules, parang ganun, na ituturo ko, no, paano mag-breed ng gapi. So ito na. So yung una doon is yung breeder. So bakit nga ba breeder? Siyempre mas maganda kasi kapag breeder na yung gagamitin mong gapi sa breeding. Ang ano kasi ng breeder is mas malaki yung potential na maglabas ng mas magagandang gapi kaysa kapag gumamit ka ng mga hindi pa talaga breeder, like gumamit ka ng 2 months old na hindi talaga pa breeder. Yun kasi masyado pang bata para gamitin mo pang breed. Ang second naman natin is tank. So bakit nga pa tank? Kasi kailangan yung tank natin is may kalakihan. Tulad ang size tank natin is 5 gallon. So hindi ako gumagamit ng ibang size ng tank kasi ito yung pinakasaktong breeding para sa mga gapi. 4 mil lang ito, no? 4 mil lang. So ikaw yung bahala kung gaano kalaki. Kasi para sa akin, kaya 5 gallon lang is saktong laki siya. And saktong nakakaikot din yung mga female. Saktong din nahahabol ng male. And less stress pa rin kapag medyo may kalakihan yung tank mo. So ang third naman natin is ang separation. So bakit separation? Kasi ang male at saka female kailangan natin paghiwalay kapag alam na natin na buntis ang female. So boss, paano namin malalaman na buntis na yung female? So ito yung technique para malaman mo yung ano niya, kung buntis na siya. Makikita mo sa bandang ilalim ng female, ayan, yung parang may black sa tiyan nila, is doon mo malalaman kapag buntis na. So kung hindi mo pa rin siya makita na talagang hindi maano, pwede kang mag-set ng day. Kunyari, pinagsama mo na sila na pinagsama mo na sila ngayon. Pwede mo na silang bilangan nun ng 1 to 7 days or 10 days na magkakasama sila. So kapag magkasama sila sa 7 days at saka 10 days, matik na yon na pregi na si female, natusok na siya ni male. So pwede mo na silang paghiwalay nun. So bakit sila kailangan paghiwalay? Kasi pwedeng may stress yung female natin, kakahabol sa kanya ng male. So para maiwasan yung stress na binibigay ng male sa mga female natin is paghihiwalay natin sila. Ang fourth naman natin is ang food. So ano yung mga food nila na ginagamit natin pang breed, no? So yung foods ko sa kanila is ang Tubifex, so mga live foods. Kasi the best ang live foods para sa mga female natin na pang condition sa kanila. So pag kasi ang live foods binibigay natin sa mga gapi natin, mas lumalaki yung katawan, tapos yung nutrients ng Tubifex is napupunta sa female or sa tiyan niya na nagpapaganda ng fry. So pwede rin naman yung BBS or Tubifex, pero ako talaga dalawang gamit ko is Tubifex and BBS. Pero kung wala kayong pambili ng Tubifex and tinatamad kayo mag-hatch, then pwede bumili ng Magna or DAP niya, Amoy na yan. Pwede yung dalawang yan sa mga breeder natin na female. Yan. Maganda kasi yun kasi talagang nakakabotsog, nakakataba, ganyan, no? Nakakalaman ng tiyan agad, mabilis magpataba sa mga tiyan ng female. Tsaka yung fry nila malusog. So di ba ganun din naman sa tao kapag yung babae is buntis, tapos
inalagaan mo ng maayos, mayroon siyang mga kinakain, vitamins, di ba? Healthy yung pagkain, maganda yung pagkain. So, maganda rin yung lalabas ng anak. Walang magiging problema, di ba? Ganyan siya. Water quality naman. So, siyempre, importante ang water quality sa kanila. Ang water quality is magandang pang-condition din sa mga isda natin na pang-breed. Kasi kapag maganda na mapakain mo, maganda nga yung filtration, pero yung dumi kasi na-stuck pa rin dyan. So, hindi nawawala yung dumi kahit na gaano kapaganda yung filtration mo. So, kailangan pa rin mag-water change. Kailan ka mag-water change? Siyempre, depende yun sa'yo kung gusto mo ng every 3 days. Sa every 3 days, ang ano mo nun is 10%. Pwede ka magpalit ng tubig every 3 days, tapos 10%. Tapos every every week, kada 7 days, pwede ka mag-water change ng 20% lang. Oh, boss, bakit 10% tsaka 20%? Eh, pwede naman 50%. So, kaya hindi ko siya ginagawang 50% kasi baka mabigla yung isda or may stress, water shock sa bagong tubig na pwedeng magkaroon ng ang tinatawag doon na early na pagbagsak ng fry. So, stress drop tawag doon. Stress drop tawag doon eh. So, iniiwasan ko yun. Kaya ang water change ko lang is 10%, 20%. Kapag tinatamad ako, 20% tuwing linggo. Pero kung masipag ka, every 3rd day. So, 10% lang. Ang last naman natin is ang pag-cage. So, meron tayong iba-ibang pag-cage, lalo na kung pipiliin mo yung mass breeding or yung normal breeding lang. Kasi sa akin talaga meron akong ginagamit ko parehas, yung mass breeding at saka yung normal breeding lang. Ito yung sa akin kasi mass breeding. So, pwede rin siyang gamitin sa normal breeding. Tawag dito yung caging. Para yung mga fry nila, pag bumagsak, hindi nila makakain. Meron kasi mga ganun na isda, mga female, na kinakain yung mga fry nila. So, mauubos yun, siyempre. So, para maiwasan yun, mag-cage, gumamit ka ng cage. So, paano mo naman i-cage kung hindi mo alam kung kailan magdadrop? So, kapag na-monitor mo naman siya kung kailan mo ito binread, kunyari nung January 1, binread mo siya, tapos January 7 to January 10, hiniwalay mo na yung male. So, meron ka ng 10 days. Ngayon, magbibilang ka pa ng 20 days or 15 days. So, maganda, 20 days pa lang or 25 days pa lang. So, kunyari, January 25, ayan, January 25. I-cage mo na sila. Ilagay mo sila sa cage para kahit hindi mo mino-monitor palagi, at least anytime na magbagsak ito ng fry, meron pa rin siyang cage na protekta dun sa mga fry para dun sila lumabas. Ito yung sample ng cage ko. So, ito yung example ng cage ko. Ayan. So, ito. Ayan. So, ipapasok ko yung female dito, ilalagay ko yung female dito, then after ng ilang days na lang, kung alam mo na siya magdo-drop na, kasi 25 days magdo-drop na yan, malapit na mag-drop yan. So, ilalagay ko na siya 20 days ganyan, bago mag 25, ilalagay ko na siya. So, anytime kahit na magbagsak siya, kahit di ko bantayan, safe yung mga fry ko. So, ganito yung ko ito. Kung mag-DIY ka, mura lang to. Nasa 120 ata. Pero marami ka na magagawa sa ganito. Tapos ito, ayan. So, kaya may ganito, hindi siya yung parang nakalutang na ganyan. Dapat agad to. Kaya ganyan na may butas ka para yung kahit na mayroong magbagsak ako ng kunyari feeds. Yung max flow. Ayan, meron tayo sa link, no? Gusto niyo mag max flow. Pero hindi caps na BBS. Ayan. Pag naghulog ako dito, diretso pa rin siya dito. So, makakain niya pa rin yung mga feeds kahit na pag bumagsak, di ba? Kaya safe pa rin yung mga feeds natin. So, ayun lang guys. Sana mayroon kayong natutunan ngayong araw about sa breeding.
and feeding, no? If meron kayong gustong sabihin or itanong or i-correct yung mga sinabi ko, ayan, comment down lang kayo and pwede kayo mag-chat sa akin kung gusto niyo magtanong din, and re-replyan ko naman kayo. Thank you.